first time login sa ating Wi-Fi ng bayan. On my network settings, I will click on DIY Piso Wi-Fi Vendo. Ito yung aking access point. And then I will click on connect. Na-redirect agad tayo dun sa kanyang portal. Kung hindi man kayo agad ma-redirect sa portal, what you can do is you can open your browser and then just type in the 10.0.0.1 and you will also be redirected to this page. Okay, tingnan natin kung ano yung meron dito sa portal. So andito yung kanilang logo, Wi-Fi ng bayan. Ito yung kanilang insert coin o yung insert money nila. So let's try to click on it. Let's see. Okay, so ito yung kanilang icon for insert coin para malaman ng mga user natin na kailangan na nilang mag-insert ng pera. And then once na maghulog kayo, you will click on connect to the internet. And ito yung kanilang icon. Nung una kasi hindi ko makikita kung anong status ko, kung connected ba ako hindi. Ito pala yon. Ito yung disconnect icon nila. Tapos connected icon dito rin yun makikita. Tapos makikita nyo dito kung yung tirang oras nyo, day, hour, minute, and seconds. And then dito sa kanilang page din is also available yung Wi-Fi rates na ilalagay nyo sa inyong Wi-Fi vendo. So makikita ito ng inyong mga customer. So yung piso pala ganito. Yung 5 pala ganito. But these are all on defaults right now. So, titingnan natin kung paano natin ito maayos sa loob ng admin page. So, here at the top, click on your address bar. Type in 10.0.0.1/admin. Press enter. And here on the login page, click on email. Then type in admin@admin.com. And then on the password is admin, and I will click on sign in. Okay, so ito yung kanyang admin panel. Let's just go for a quick tour, no, para makita nyo on the left side on your systems menu. First, you have your dashboard. Okay, so dito makikita nyo yung temperature ng inyong Wi-Fi vendo. Makikita nyo rin dito yung kinita nyo na ngayong araw. And then yung mga connected users, yung users on pause. And then yung inyong systems, kung anong ginagawa ng inyong system. SD card nyo, ito yon. Yung CPU ng inyong computer, ito yon. And then yung kanyang memory. Ang Orange Pi 1 po ay 500 MB lang po ang memory niyan. And as you can see, ang na-utilize lang naman niya is 40%. Okay, so okay na okay si Orange Pi naman. And then on the left side, let's check our appearance. Under ng portal, you can check your appearance. So dito nilalagay yung mga pictures. Kung gusto nyong palitan yung picture dun sa inyong portal page. Halimbawa, yung picture ng tindahan nyo, gusto nyo ilagay doon para makita agad ng mga tao kung nasan yung inyong vendo. Pwede po yun. Ganun po kasi yung ginagawa ko sa mga piso wifi ko. Pinapalitan ko yung picture dun sa portal page para, halimbawa, medyo malayo yung naabot ng signal ko. Nakikita nila, doon pala to kay na sa tindahan pa lang ito. So yun, nilalagay ko yung tindahan, yung halimbawa yung picture ng tindahan namin. Tapos yung mas madali kayo matukoy ng mga tao kung nasaan kayo. So on the left side, you can click on sound. At dito nyo po mapapalitan nyo rin po yung mga sounds na gusto nyo. Insert coin sounds, thank you sound, background sound, dito nyo po yan mapapalitan. And then ito po isa pong mahalagang settings na kailangan nyong i-check agad once na nag-build na kayo ng Wi-Fi ng bayan vendo system. Click on Wi-Fi rates. And then dito po yung mga presyo ng inyong Wi-Fi. So you can add rate. But as you can see, meron na po ditong default rates. So tingnan natin. Dito sa baba, you will see amount is 1. So ito po yung piso nyo. Ilang minuto daw po yung piso nyo. Ang naka-default dito is 8 minutes. Ang ginagamit ko po is 12 minutes. And then, I will click on update. Yan. Updated na po siya. Tapos yung 5 piso po, yan po ay ang ginagawa ko po dyan sa 5 piso ay 60 minutes. Isang oras po sa amin ang 5 piso. Then I will click on update. And yung 10 pesos po, ang amin po ay 2 hours. Tama po yan, 2 hours. Yung iba ginagawa nila, lalo na kung may kalaban sila, ginagawa nila tong 3 hours. So, depende po yan sa inyo. Ito pong vendo system is napaka-customizable po. Anything na, halimbawa, wala naman kayong kalaban, you can really use the 8 minutes and 45 minutes here. Pero kung medyo maraming kalaban, you can always adjust yung presyo nyo po. Then, 20s, hindi ko na po nilalagyan tong akin eh. Pwede nyo po itong i-delete. Halimbawa, 20 pesos. Ay, ayaw nyo nang maglagay ng 20 pesos na 6 hours. You can also delete this. Click yes.
you can always customize this anytime, ano. Punta lang kayo dito sa Wi-Fi rates nyo. Okay, next tayo is yung Wi-Fi vouchers. Yung Wi-Fi vouchers po ay ginagamit pag gusto nyo matagalang connection, like 1 week or 1 month. Posible po kasi na may lumapit sa inyo mga kapitbahay nyo, gusto ko nung isang buwanan, ganun po. So dito po kayo pupunta sa Wi-Fi vouchers, and then under ng Wi-Fi vouchers, click on add voucher. Under ng add vouchers, halimbawa ang gusto niya is 30 days, 1 month siya, connect. So yan po, ilagay nyo lang po dito 30 days. Under ng value, magkano po yung inyong 30 days. Sa akin, ang nilalagay ko po ay 300 lang. Pakamura na po ng 300, pero yan po yung testing lang. Depende po yan sa inyo kung magkano po yung gusto nyong ilagay. Tapos ang quantity po niyan ay, lagay ko lang po isa, just to show you. Pwede din namang 10, 100, depende po sa inyo. For testing, I'll just put 1. Then I will click on add voucher. So, ito po yung voucher code. Ito po yung ibibigay nyo dun sa bibili ng inyong voucher. Ayan. Tapos, ilalagay nyo lang po yan dun sa portal. Punta tayo sa portal. Tapos, dito, merong box. Enter the voucher code. Dito po dapat ilagay ng inyong customer yung voucher code. Paste ko na lang po siya. And then, I will click on this little arrow here. And it says success. And then you will see here under Wi-Fi status, you will see that it is now connected. And then we have 29 days, 23 hours, and 59 minutes. Okay. Tapos dito po makikita nyo yung mga ginawa nating update sa piso, 5 piso, tsaka 10 piso. Andito na rin po sila. Okay, balik po tayo doon sa admin panel. Here naman po, sunod ng Wi-Fi vouchers is yung ating sales. Dito nyo po makikita ang inyong mga benta. Araw-araw po yan, pwede nyo tingnan kung magkano ang inyong nabenta. So, dito po sa today's sales, makikita ninyo yung coin. Kanina during testing, nag-shoot ako ng 40 pesos. And then dito sa voucher, yung inactivate nating voucher is worth 300 pesos. So, we have a total of 340 pesos for today. So, yun po yung ating sales inventory. Next po na inyong kailangan puntahan is yung inyong license. Dito po sa left side, click on license. At kailangan nyo pong ilagay yung license nyo dito. Pag nag-build kayo tapos hindi kayo makapag-insert coin, your system is on trial mode. Okay, so you really need to have your license right away. I'll paste my license here and then I'll click on submit. Okay, so now the system is now activated. So yun po ang paglalagay ng lisensya sa ating Wi-Fi ng bayan. At nagpapasalamat po ulit tayo sa ating sponsor, Wi-Fi ng bayan. Hindi po tayo nagbayad ng lisensya para ma-demo po ng maayos ang kanilang software. Maraming salamat po ulit sa Wi-Fi ng bayan. And then last is yung inyong admin credential. I will click on admin credentials. Para saan yung admin credentials? Ito kasi yung password ng inyong Wi-Fi vendor. Naka-default ito ngayon. Palitan nyo po ito once na i-deploy nyo na yung inyong Wi-Fi vendor. Kasi kung meron dyang marurunong sa piso Wi-Fi, they can log in and then they can mess up your settings. Also, maybe they can generate vouchers for themselves, no? So, dapat palitan nyo po yung inyong password. So, ang default po nito, ang email address admin@admin.com. Huwag nyo na pong galawin yan. And then, type your new password here. And then, retype your password. And click on submit. Okay, and now, username and password has been updated.